At nilabas na nga ang bagong chapter, ang 1456 mga ka-knockout. Nasa last chapter, at sinabi nga rito ni Mashiba, na sa round 2, ay ipapakita na niya ang bangis niya kay Marcus Rosario. Natatapusin niya na rito. Pero si Marcus naman, ang sinabi niya ay hindi patas na ipapakita na rin dito ni Marcus Rosario ang lakas ng isang world champion. At tuloy tayo mga ka-knockout. Ito nga ang bagong chapter na mayroong title na The Champions Front Foot. At nagsimula na ang round 2 na malayo ang distansya ng dalawa. Napakalayo ni Marcus kay Mashiba dahil mayroong figure rito si Mashiba na hindi madaling makakapasok rito si Marcus. At ayun na nga, biglang boom! Nagkawasak-wasak na rito. Di joke lang. At tuloy tayo. Matapos nun, biglang sumugod si Marcus Rosario kay Mashiba. Napakabilis. Sigaw ang announcer. Pinakita lang ni Marcus ang pagsugod niya na parang isang toro. Habang nakababa ang kanyang stance, ay mabilis itong sumugod kay Mashiba. Sigawan ang lahat sa biglaang pagsugod ng mabilis ni Marcus. Habang papalapit na nga rito si Marcus Rosario kay Mashiba, ay bibigyan rito ni Mashiba ng kanyang kaliwa. Bumitaw si Mashiba ng kaliwa. Hindi ito tumama kay Marcus. At bibigyan nga rito ng isang counter ni Marcus si Mashiba, isang kaliwa rin. Pero habang papasuntok nga rito si Marcus Rosario, ay isasabay niya ang kanyang pagakbang. Ipapakita na nga rito ni Marcus Rosario ang estilo niya sa kanyang paa. At ito, matapos hinakbang rito ni Marcus Rosario ang paa niya na parang kinorslide nga niya rito sa paa ni Mashiba. Ang pagpapakita nga rito ng kaliwete na mas lumapit pa nga rito si Marcus Rosario ngayon kay Mashiba. Habang pabitaw nga rito ng kaliwa si Marcus, ay ito, mukhang tatamaan nga si Mashiba ng kaliwa niya. Napakaganda nga rito ng estilo ng world champion. At tuloy tayo ba? Ito nga, binitaw na ni Marcus Rosario ang kanyang napakalakas na kaliwa na mukhang tinamaan nga rito si Mashiba. Pero bago natin ituloy, ay intro muna tayo mga ka-knockout. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. Oh! If you try, you just might get a little bit of trouble, but I'm all of it right in your side. You would never see me coming. Go down. If you try, you just might get a little bit of trouble, but I'm all of it right in your side. You would never see me coming. Sigawan ang announcer. Gulat na gulat ang mga manonood. Tinitignan nila kung tumama ba ang kaliwang yun. Gigil na gigil rito si Coach Toho. Habang si Ipo naman, gulat na gulat at nag-aalala kay Mashiba. At eto nga si Mashiba, na sa huli ay nagawa niyang sanggain ang kaliwa na napakabilis ng world champion na si Marcus. Sigaw ang announcer na nasanggangan rito ni Mashiba. Hindi direktang tama, pero sa lakas ay napatras nga rito si Mashiba sa suntok ni Marcus. Gulat na gulat ang mga manonood dahil sa isang iglap lang ay mabilis na nakapasok ang world champion kay Mashiba. Hindi nga rito umubra ang flicker jab o pagharang dito sa sugod o pagharang dito sa pagsugod sa kanya. Ganun lang kadali kay Marcus Rosario na pumasok o dumikit sa isang outboxer. Gulat na gulat rito sila Aoki, Kimura at Itagaki sa sobrang bilis ng pagpasok niya. Pero mabilis nga rin daw rito si Mashiba dahil nagawa nga niya mailagan ang napakabilis na pag-atake ng champion. At sinasabi nga nila rito na tulad nga ng inaasahan nila na sa second round ay ipapakita na ng world champion ang bangis niya. At sabi nga rito ni Ipo, alam niya na hindi pa roon natatapos, nasusugod-sugurin na siya ngayon ni Marcus. At sinisimulan na rito ni Mashiba ang paglayo, pagdistansya niya kay Marcus Rosario. Pero sabi nga rito sa isip ng world champion na hindi makakatakas sa kanya si Mashiba. At habang papaatras nga rito si Mashiba, ay eto, sumugod na ulit sa kanya
Umakbang na. Si Marcos, neto, na sa isang iglap lang, ay mabilis nga rito nakadikit agad sa kanya si Marcos Rosario. At ginawa nga ulit rito ni Marcos Rosario ang pagakbang sa paa niya, na mas inuuna nga niya rito ang paa niya na nakalapit agad siya kay Mashiba. Kitang-kita nga ito ngayon pinagmamasdan ni Miyata ang estilo ng world champion. Nagulat ulit si Ipo sa sobrang bilis ng champion. At isang suntok na naman niya rito sa atake ang pinakawalan kay Mashiba, pero sa huli ay nagagawa pa rin rito ni Mashiba na masangga ang pag-atake sa kanya. At sinunod-sunod na nga rito ng world champion si Marcos na kanyang pag-atake kay Mashiba habang nakakbang nga rito ang kanang paa niya. Hindi niya na tinitigilan si Mashiba. At isang kanan. At matapos doon, isang kaliwa naman. Kaliwa't kanan ang pag-atake niya. Nasabi nga rito nila Kimura at Itagaki na ang bawat pag-atake ni Marcos Rosario ay kakaiba. Sa iba't ibang anggulo ito nanggagaling. Kaya napakahirap nga daw itong maiwasan. Pero sa kabilang banda ay maganda nga rin daw rito ang pinapakita ni Mashiba. Sa lahat ng yun ay nagagawa nga po niyang mailagan o hindi siya matamaan rito. At pagkabitaw nga rito ni Marcos Rosario ng isang kanan, nakaiwas lang ulit rito si Mashiba. Pagkalayo ni Mashiba sa kanya, pero hakbang ulit rito si Marcos Rosario para makalapit. At nagawa nga po niya ulit. Dikit na naman sa kanya si Marcos. Pagkakbang ay paparating agad ang kaliwa ni Marcos Rosario. Ang sumunod na nangyari, pagkabitaw ng napakalakas ng kaliwa ni Marcos ay nagawa ulit sanggain ni Mashiba. Napakaastig na rin dito na pinapakita ni Mashiba, na kahit pinapakita na rito ni Marcos Rosario ang pagiging kaliwete niya sa outpo, ay hindi rito umuubra kay Mashiba. Dahil malaking tulong nga din po rito ang pakipag-sparring niya kay Ipo, na ginaya nga rito ni Ipo ang estilo ni Marcos Rosario. Na nangyari nga po yun mga ka-knockout sa ating mga previous chapter. At tuloy tayo. Sabi nga rito ni Miyata na madali lang nadidikitan ni Marcos si Mashiba gamit nga po rito ang paa niya, na matapos nga rito ihakbang ni Marcos Rosario ang paa niya papunta kay Mashiba, ay nakagawa nga daw po ito ng mas magandang posisyon para umatake, na sa ilang segundo lang inauunahan niya agad si Mashiba sa mas magandang posisyon nito. At kung matapos nga daw po niya yung gawin niyon, ay doon niya na sinusunod ang kanyang malaking pag-atake sa kaliwa, na ito talaga ang estilo ng isang southpaw. Yun nga daw ang nakakainis sinasabi rito ni Miyata. At kitang-kita nga rin ito ng ating world champion na si Great Takamura. At pinapakita na nga daw po rito ni Marcos Rosario ang pagiging kaliwete niya. At sabi nga rito ni Ipo na ang pagpasok ngayon ng mabilisan ni Marcos Rosario kay Mashiba at pagbitaw niya ng mga pag-atake nito na hindi malalaman kung saang anggulo manggagaling ay napakahirap, na kaya nga daw po itong ulit-ulitin iyon ni Marcos Rosario sa pag-atake niya kay Mashiba, na dito nga raw masisira ang rhythm ni Mashiba, na kung hindi nga daw po rito malalaman ni Mashiba ang bawat pag-atake rito ni Marcos Rosario, ayun nga daw po rito ang kakabagsak niya, na kailangan nga daw rito ma-adapt agad ni Mashiba ang estilo ni Marcos Rosario. Alam na alam nga rito ni Ipo. At ito tuloy tayo. Sabi nga rito ng kanyang manager at ng coach, nakakaunti lang sa buong mundo ang gumagamit ng teknik na yan, na sigurado nga daw siya rito na ito ang unang beses na nakita ito ni Mashiba, na kung sa tingin nga daw po niya ay mabilis niya makukuha ang estilo ni Marcos, ay nagkakamali siya. Imposible nga daw po iyon. Pero hindi nga niya alam na ginawa na iyon ni Ipo sa kanya, na hindi ito ang unang beses kay Mashiba. At tuloy tayo. Natikman nga daw po niya rito ang bangis ng isang southpaw, ang pinakamalakas nga daw po rito southpaw sa buong mundo, ang world champion na si Marcos Rosario. At habang tuloy-tuloy lang rito ang pag-atake ni Marcos Rosario kay Mashiba, pero sa sobrang dami ay wala pa nga po rito tumatama. Pero sabi nga rito sa isip ni Rosario na hindi makakatakas sa kanya si Mashiba. At biglang nagulat rito si Ipo sa napansin niya, dahil eto, mukhang hahakbang si Mashiba o meron siya rito gagawin. Pero bitin mga ka-knockout, na dito na po natatapos ang ating chapter. At i-recap lang natin na nagawa nga rito ni Mashiba sabayan ang pagiging southpaw na pinapakita ngayon ni Marcos Rosario, pero hindi pa nga rin dito pinapakita ang tunay talagang
galing ng world champion. At yun lang po mga ka-knockout. Maraming salamat sa pakikinig.